Panalo yung manok mo para sigurado yung anak mo. They want to remain in power. This year, they will try to change the Constitution. This year, they will try their best. That's why they need the 2026 budget. Papasa nila yan, pipirmahan yan. Kung hindi niya sinunod yung advice ko sa kanya, pipirmahan niya yan. Yari siya. And we have grounds to terminate him. We have grounds to terminate him. Gago to mga to talaga eh. Meron nang hula eh. I came across that no? Na nagpe-predict na merong bagong bansa sa Southeast Asia. May bagong bansa daw na mangyayari itong 2026. Tapos niloloko ko nga eh, nangasar na Republic of Mindanao, question mark, sa Facebook page ko. Republic of Mindanao, question mark, sabay tawa, no? May bagong bansa daw eh, sa Asia. So, mamalay natin, Republic of Mindanao. At tapos ang sabi doon sa hula, babae daw yung yung leader, yung presidente o prime minister o whatever. Yung basta yung leader, babae daw. Isip ko, si Delima kaya yon? Delima, o kaya si Ontiveros. Pwede, di ba? Babae. Mindanao. Sino pa ba yung mga taga-Mindanao? Hindi na pwede si Cabral, dedo na eh. Nagpa-facelift na. Si Jamagno, no? Sa Mindanao. Jamagno. O si Anticlair. Anticlair pwede, no? From presidential tagapagbalita, propagandist ng Malacanang, siya ay maging leader ng bagong bansa, Republic of Mindanao. Baka one day term. Stone to death. Happy New Year eh. Masaya eh. Happy New Year nga. Alam nga ng mga sad New Year. O nga, no? Babaeng president eh. Sino ba ang palagay nyo? Babaeng president. Babaeng president ng bagong bansa, pwedeng Republic of Mindanao eh. No? Baka naman hindi, no? Republic of Visayas. Si Governor Gwen. Oh, di ba? Bisaya man. So, basta may bagong bansa daw. Baka naman hula-hula lang yun. Alam mo niya mahula eh. Hula-hula lang. Mangyayari yon pagka talagang pinuwersa yung gulo. Ay, pipirmahan yung 2026 budget. Ilang araw na lang, di ba? 4 na araw na lang yata. Pipirmahan na yung 2026. Dati magkakaalaman ngayon dyan. Pipwersahin eh. Kung pinwersa, hindi binito, then that is ground for impeachment or whatever. Removal from office of BBM. Kasi may problema na nga. Alam mo may insertions, tapos pipirmahan mo pa, pipilit ninyo yung budget. Kaya nga I maintain na this was all planned since pre-2022 election. This was all planned. Pinasakay lang. Duterte, Inday Sara, pinasakay lahat. Taong bayan, pinasakay lahat. They wanted to appear mga banal. Yan, mga banal. Itong si BBM. Sorry BBM, Happy New Year BBM. Pero magpa-drug test ka na lang. Ang doon, they wanted to appear na holy na pag-asa ng bayan. The only presidential candidate na sakto, uniteam, tinaas ni Inday Sara yung kamay. Lahat nabudol. Even Inday Sara nabudol. And the presidential sister, knowing na addict siya, hinayaan. So may problema rin to si Amy, no? Si Senator Amy, may problema rin. Pero syempre, kung kapatid mo nga naman yung tatakbo, kahit adik-adik yan, nantoko ayan, no? Dapat may mga, mga safety net tayo sa COMELEC. Yung COMELEC, walang kwenta, talagang buwagin dapat yan. Pag-ikot ng gulang, buwagin yung COMELEC. And pananagutin lahat ng tao doon na, And I hope the lower organizational employees, the lower ones, who know something, you will move forward. And then, kayo mag-whistleblower. Ganon din sa lahat ng agency ng gobyerno. AFP, PNP, Supreme Court, Congress, Senate, lahat
lahat ng agency, may mga government employees na nakakaalam dyan, we will reward you. No? If what you say, what you claim as evidence or testimonial, ek ninyo, that you're willing to be sworn in to make an affidavit na as a material witness sa lahat ng korupsyon dun sa agency ninyo, you move forward, you contact us. And then we'll even reward you. No? You by not being killed. Exempted na kayo, na hindi na kayo kakatayin. Kasi sobra-sobra yung ginawa eh. Lahat ka, naging sindikato lahat eh. No? Na kung merong matitinong mga Pilipino dyan na magsasalita, magbibigay ng salaysay, na totoo may korupsyon, si ganito, si ganyan, si ganon. Hindi yung, si ganito, si Tamukyo, hindi niya alam kung sino, si ganon. Hindi. Pangalan talaga. At saka yung activity, yung alam ninyo, para maging material witness kayo. At pag kayo matatakot, bigyan namin kayo proteksyon. Lahat ng aapi sa kanyo, lahat ng upak sa inyo, katayin namin. No? You will be protected. Huwag kayo matatakot. Magkaroon ngayon ng witness protection program. Baguhin namin yung review natin yung witness protection program Dami nga ayusin ni Kainday. Dami nga ayusin. Tatanda 'yon. Sisira yung beauty, yung looks niya, malauna niyan. Grabe yung eye bag niya, tsaka kulubot na mukha. After 6 years, kunyari, ng presidency, may 2 years pa kunyari from this 2026, kung siya yung magiging presidente ng Republic of Mindanao, yung hula. Hula lang naman yun eh. Hope, wishful thinking, no? Pero kung hindi magkatotoo yun, Republic of the Philippines, siya pa yung presidente, mas maganda, di ba? Buo. Yung Republic of Mindanao na idea, kaya ako amenable doon, amen, no? It's a parang a better solution when you cannot save the whole country. Di ba God save the Philippines? When you cannot save the whole country, the whole body, at pagka may infection yung kamay mo, you chop off the arm para hindi may infection yung buong katawan. Ganun lang yan. Ito ngayon baliktad. Yung buong katawan may infection. Putulin mo yung kamay, separate mo na, Republic of Mindanao. Yung ganun. Buti ko mabubuhay. ang doon, yung analogy is pagka you cannot save the whole country because the Philippines is so divided a nation, polarized masyado because this administration ginagamit yung pera ninyo, pera natin, para to feed yung mainstream media, SOCMED, no? Yung mga troll nila, mga troll farm, maintaining troll farms by the thousands, and then yung mga vlogger, binabayaran nila. Yung iba dati, Duterte, pero nabayaran, bumaliktad, naging Marcos na. So, mini-maintain nila lahat using our money. No? And at the same time, kinokorrupt nila lahat ng agencies in government. 2026 na, mga kababayan. And we better do something about it. Kasi yung narrative nila okay, nasabi ko, pinlano lahat ito, panahon pa bago ng mga eleksyon. Nasa isipan na nila kung paano nila paduduguin ang Pilipinas. Ang mahalaga, manalo siyang presidente. Ayan, nanalo ang presidente, ginamit nila mga Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Bakit ko masasabi at bakit ko mini-maintain lagi sa mga vlog na planado to, itong hinayupak na ginawa nila to. The generic strategy of this administration, yun na lang ko, the generic strategy of this administration is to bring down Duterte. To bring down, eliminate the Dutertes. Because Duterte is too powerful a contender for the 2028 elections. Imagine di pa umuupo. Wala pa eleksyon. Pinag-iisipan na nila yan. Pinag-iisipan. Promise. Alam ko na, yan. Planado na yan. Because you cannot go through what has gone through the past 3 years and now going to the 4th year. Naka 3.5 years na. Going to the 4th year. 2.5 years to go siya. You cannot go through all what happened if it was not diabolically planned na
pinag-isipan, pinagandaan, alam na alam with precision kung paano nila gagawin. Sindikato. Kasi kung titignan ninyo, yung lahat ng na kailangan, doon pa lang sa ospital, yung ospital na kumuha sila ng drug test. Di ba, 2 minuto, drug test, boom. Dapat yon yung PIDEA. Pero pinayagan ng COMELEC. So, merong something dito. May something. And then, remember, may nilabas na may binayaran na 2 bilyon na galing sa election funds, no? Na hindi nilalabas noon, natanggap nila, may 2 billion sila, pero masama yung loob ng isa na walang lumalabas na pera, yung pala may pambabayad para doon. Para sigurado, pasok siya. Kasi nung nanalo siya, kung itutuloy niya yung sinumulan ng Tatay Digong, continuity, they campaigned under a banner of continuity. Kaya siya binoto ng taong bayan. Kaya ako siya binoto. Pero yung unang upo niya, ano ang ginawa niya? Executive Order number 1. Kayo pagka kayo naging presidente, di ba, napaka-importante. Ano kaya ang gagawin ko Executive Order number 1? Sinabi ko sa inyo in past vlogs, look at Cory Aquino, Executive Order number 1. Creating the PCGG, Presidential Commission on Good Government. Sasamsamin, sisekwesterin lahat ng ninakaw yaman noong panahon ni Marcos and the cronies. Ayun ang ginawa ng PCGG. Because the intent of Cory Aquino at that time, balangit nawa, Happy New Year, Cory, hindi ako dilawan, ay para kuhanin lahat ng ari-ari ang ninakaw para maibalik sa taong bayan. And then, kung titignan nyo yung executive order ng ibang presidente, ay something to do with yung talagang unang bagsak mo. Pero itong Marcos, si Pinoy, something to do about yung corruption also, transparency, na pwede mong sitahin lahat, available information, etc., etc. Now, itong si Marcos Jr., ang unang executive order niya, na dapat pinag-isipan niya, continuity, etc., marami sa sinasabi, pangako, inabolish ang PACC. What does that tell you? I-abolish mo ang Presidential Anti-Corruption Commission, yung kay Greco Bellica. Iba, binura mo yun, parang sinabi mo, Executive Order number 1 mo, it will herald the kind of government that you will have. Sinabi niya, okay na, open time na, pwede na kayong maging corrupt. Tinatanggal ko itong PACC. O de lahat ng tao, pwede kayo maging corrupt, pwede kayo magkuntsaban, sali kayo sa sindikato ko. Kasi ako rin, bala kong maging corrupt. Planado Bakit niya kinakailangan maging corrupt? Sabi ko nga, the generic strategy is eliminate Sara Duterte, the Dutertes, Sara Duterte, na kahit kayo, meron silang mass-based support by the millions. Ang taas ng trust rating, ang taas ng support. Wala yun lahat. Pagka hindi na pwedeng tumakbo na kandidato. Kaya kita ninyo, ito pa lang ngayon, January pa lang, binibira na si Inday Sara. Binibira na, bibirahin yan. No? Nag-recess lang dahil doon kay Lebiste. Keep it up, Congressman Lebiste. Keep it up, huwag ka matatakot. God will protect you. Okay. God will protect you. Pwede ka maging national leader one day. Pag tumanda ka na, gaya ko. Pagka tumanda ka na, pwede kang national leader. Kayo ni Barsaga, no? Dapat dito sa mga bata na itong congressman, paralin pa natin. Pondohan natin. Bagay, mayaman to si si Lebiste, di ba? Bilyonaryo So, leave a legacy sa mga and leave an example. Lead the Filipino youth na panindigan. Huwag ka matatakot, Congressman Lebiste, huwag ka matatakot. Mga tinatakot ka naman, gago Ano gusto mo? Pagbibitayin natin lahat yan, pagka umikot ang gulong, pagbibitayin natin lahat. Na? So, ikaw taga-turok. Ikaw na taga-turok. Para makabawi ka. So, ang dyan, tanggalin ng mga Duterte para pagdating na 2020. Imagine na, campaign pa lang.
kasi nandoon yung ano, yung nagpapanggap, no? Budol talaga eh, nagpapanggap. Masquerade, no? Masquerading as a good official na sambang-samba mga Duterte. Naloko mga taong bayan. Binoto ng mga Duterte supporters. 31 million, 32 million. Of course, nandun yung insurance shot nila na tungkol sa COMELEC, may nalaglag na pera. And then panalo. And then yung pagkapanalo, EO number 1, tanggal ang PACC. That tells you na may balak sila na nakawan ang taong bayan. Bakit kinakailan nakawan ang taong bayan? Because hindi mo mapapatupad yung grand plan mo na tanggalin ang opposition mo sa 2028 election para panalo yung manok mo, para sigurado yung anak mo. They want to remain in power. This year, they will try to change the Constitution. This year, they will try their best. That's why they need the 2026 budget. Papasa nila yan, pipirmahan yan. Kung hindi niya sinunod yung advice ko sa kanya, pipirmahan niya yan. Yari siya. And we have grounds to terminate him. We have grounds to terminate him. Gago to mga to talaga eh. Imagine eh, sira ulo itong mga walang yan to eh. Pipigayin talaga tayo, pabagsakin talaga ekonomiya. Okay, mamaya pa yon. Ngayon yung sinasabi ko na plano talaga nila is a generic strategy na simple. Kung doon kayo sa satellite view, simple. Dito kayo sa between, makita ninyo. Tingin kayo. Simple lang ang storyline. Di ba pagka Mission Impossible, storyline, Mission Impossible, Dead Reckoning, merong susi na magbubukas ng AI. Tama? Dead Reckoning. Na kailangan ma-recover yung susi na yon para kontrolado may AI. Nag-aagawa sila. Simple storyline. Kasi pag yung AI, makokontrol niya buong mundo. Storyline sa John Wick. Hello, Imelda said, magandang gabi sa'yo, Merry Christmas, Happy New Year. Imelda said, sabi, ako daw si John Wick, balasubas. Balasubas. Brusko daw, brusko. Pero ang lumabas sa bibig, balasubas. Hanggang ngayon eh, hindi ko makakalimutan yan eh. Yan lang ang tao nagsabi, balasubas ako eh. OFW, no? Si Imelda said from Hong Kong, may you have good health. No? God bless you always. Yung kay John Wick, ang kwento, wala. Pinatay yung aso niya. Pinatay yung aso niya. Minamalas-malas niya. Pala na yung asawa niya. Pinatay pa yung aso niya. Galit siya. Walang iya kayo. Kaya nga, sana patayin yung mga aso ko. No? Pero turuan ko itong mga aso na mangagat. No? Wala nang anti-rabies. No? Wala nang anti-rabies. Mangagat kayo ng mangagat. So, simple, bang, 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 bang. Ganun lang si John Wick, excommunicado, merong merong siyang hit order para sa kanya. Ang dami nagagawan para kumita ng $1 million, $5 million yata yung pot money, at 30 million yata, para banatan siya, patayin siya. So, yan yung kwento. John Wick 1, 2, 3, 4, no? So, ano yung equalizer? X na simple mga kwento storyline. Dating ex siya na CIA operative, he live by, magta-timing siya, 2 minuto, patay ka. Ganun, 2 minuto. Alam niya, isang scan sa kwarto, alam niya kung ano yung kukunin niyang mga weapons. No? Wala siyang dala, for example. Meron sino nakabaril dito, sino nakabaril doon, etc. Sino unahin ko dito? Okay, yung ganun ba? Simple lang yung And then he becomes the protector of the people. Equalizer nga. When you are all feeling helpless, merong equalizer. O ngayon tayong mga kababayan, mga Pilipino, we feel so helpless. Sino ang equalizer? Who, me? No, not me. SFGF. No, not us. Panggulo lang kami. Yan, when the people feel so helpless, pasok si equalizer. He will help you. Okay, maganda ng yun. So, ano storyline dito kay Marcos?
win the presidency, and then remain in power. To remain in power. Simple, di ba? My father was able to remain in power for 20 years. No? 20 plus years. No? No? Ang ginawa niya, nag-martial law siya. Nung tapos na siya ma-reelect, matatapos din ang term niya, wala nang bounded by the Constitution, declare siya martial law, nag-pick sila na ambush na yung relay. Tapos nagkaroon ng mga ginamit pa nila yung CPP-NPA na mag-rally-rally para magkagulo. They precisely, inasahan nila yung ganong situation para mag-declare sila ng martial law. Okay, galing patayin dito, patayin doon, etc. Ang masama, merong, di ba, may bombing sa Plaza Miranda, tapos noon, yung kay Defense Minister Enrile, sumalangit nawa. Sa kaya si, Johnny Ponce, saan kaya siya? Impyerno, langit. Sasabihin niya kay San Pedro, Bossing, Hop, bakit ka papasok dito? Nag-people power ako. Nag-people power ako. Ngayon, ayaw mo ng people power, kumampi ka sa bangag. Advisor ka ng bangag. Putya, impyerno, Nakapila na yung mga congressman ngayon. Kakaba-kaba sila. Tapos nagagalit sila, binabas si Congressman Akop. Imagine, sakit nun, sad. PA mayor ka, respektado ka ng mga junior mo, ang dami, yung haba na serbisyo mo, nakakalimutan mo lahat yun, naging walang niya ka. Na nung namatay ka, putya, ang dami nagbabash, patay ka na, binabash ka pa. Imagine, pati yung mga anak, dinadamay na ngayon. Ay, nako. Kaya kung ano yung tinanim mo, yun ang anihin mo. Alam nga naman, magtanim ka ng palay, ani ka ng mais, di ba? Magtanim ka ng palay, mag-ani ka ng mangga, hindi. You sow what you reap. Kung nagtanim siya ng how many years, 30 plus years sa serbisyo sa Armed Forces of the Philippines, may mga nagsasabi, questionable yung kanyang service record, na meron ding ek-ek, ganon ba? Meron ganon. May mga nagkukwento yung mga nakasali muha niya. Pero may mga nagsasabi na professional siya. Pero ang pinaka dyan is kung kailan ka pa malapit na madedo, doon ka pa. Tuwadcom, ganon. Panood niyo yung kay the way he treated Lauren Badoy. Lauren Badoy, asawa ng PA Mayor. No? Love you, Lauren. Happy New Year. Ang asawa ng PA Mayor, class 87. Putya, tatratuhin mo ng gano'n. Anong klase kang upper class? Shabby ka talaga, shabby. Kaya nga tatratuhin niya ng gano'n. Tapos gusto nila pakulong yung mga witnesses, no? Pinapakulungan sila contempt. Kaya nga, hanggang sa mamatay, it is the right of people na mura-murahin ka. Freedom of expression. Hindi ka naman pwedeng magdemanda, patay ka na hindi naman yung pamilya minure, yung ako pang minumura, yung tatay, yung congressman. Kahit ilang PI ang abutin, ma-impyerno ka sana, PI ka, sunog ka sana sa impyerno, animal ka. Ganun, kahit ano. Hindi na makapagdemanda, patay na Ay, nako. Tsaka, galit ang tao. Kaya kayo mga congressman, kayong mga umabuso, on the record kayong umabuso kayo. From the president down the line, on the record kayo. Pag-ikot ng gulong, and then with this brew, mamaya, sabihin ko pa ng this become a revolution. One day, this 2026, malalaman natin. So, the game plan really was to win the presidency by hook or by crook. Kaya nga, nasuhulan na yung COMELEC nun. Win the presidency. And then, boom, remain in power. How do you remain in power? You have to eliminate Duterte. Kasi vice president. Sino spare tire? Delikado ka. Pagka namatay ka, kakasinghot mo. Putya, hindi pwede maging presidente yan. Yan niya, babae na yan? Ha?
Nauto ko nga yan. Tinaas yung kamay ko. Hindi, nagamit ko. Yung ganun ba. Kasi, kung titignan niyo yung actions niya, no? At ng mga alyado niya, mga kababayan, napakawalang yan tao talaga yan. Sino nagpalibing sa tatay niya? Si Digong. Anong ginawa niya kay Digong? Tinapon sa ICC. Napakawalang niya. Binayolate yung Constitution. Para lang masunod nila yung game plan nila. Eliminate the Dutertes, win the presidency, remain in power. Eliminate yung opposition by all means. Meron pang kaduktong yan. So nandun pa lang ako, how you gonna do that? How do you remain in power? How do you remain in power? One, eliminate the opposition. Kaya pagka nawala yung opposition, mawala yung vice president mo, mawala yung threat ng spare tire. Kasi nandiyan yung spare tire lagi, maplat ka, palitan ka. So kinakailangan mawala yan. No? Ngayon, paano mawala yan? Ayun, binanata ng 125 million. Huli ka, 11 araw. Pucha. Patibong, huling-huli. 11 days to go. Ito, 125 million. Pucha, huli. Yun akala nila. Kung naging corrupt ang Inday Sara. Anyway, it's a confidential fund. Bahala na yung COA. But yung key dyan is yung COA. Na-clear si Inday ng COA 3 taon na. Maganda yung kanyang findings sa kanya. Hindi findings, negative yung findings ako eh. Maganda yung comment sa kanya ng COA. Walang problem. Kung meron man na flag, dokumento lang ang problema. Okay, so nasettle lahat yon, okay na siya. Pero ginawang narrative nitong administration. So may planado kasi yung 125 million tapos noon bibirahin ka sa impeachment, plunder. While sila nagpa-plunder. Pupunta ko na yan. Para you win the presidency, you remain in power. How do you remain in power? Tanggalin mo mga Duterte kasi yan yung threat sa'yo from the time na 2022 hanggang 2028, yung Inday Sara na yan. Na kunwari, unity team. love you, Inday Sara. Ano pa siya, pasweetams pa, di ba? Parang love team eh. Okay pa si Lisa noon eh, no? Pero nung nanalo, pinitik ng ganyan eh, ang Inday Sara eh. And then, para talagang totally mawala Inday, nagpalaman sila ng 125 million. And then, sasalita siya na hindi impeach, tapos nun biglang in-impeach. Nagsasalita siya, walang ICC. No, we will not allow that. He's the former president, blah, 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 blah. Biglang, ayun na, inaresto. Sinubo doon. Kasi they are following a script, a story, a strategy. They have to remove Inday Sara. Kaya yung nag-fail yung impeachment nila, boom! Magkakaroon ng impeachment ngayong taon na to. Sigurado yan, magkakaroon yan. February, 1 year ban, no? Yung one year rule, sigurado yan. Isa-isa saan natin this year. So, to eliminate Inday Sara, what do you have to do? Make it dangerous for her. Short of finding an assassin, paying an assassin, which they are capable of doing, paying an assassin, and then shoot down Inday Sara. Dito sa ulo dapat ang niyan, tama. Para patay sigurado. O sa puso. Para siguradong patay. Yung sabog ba talaga? Yung gory. And then, nobody gets blamed. Kahit sabihin nyo na sabihin, eliminated na. Yun yung isa doon na danger. Tapos, tanggalan mo na security. So, talagang, kung tinatanggalan ng security, they make it hard for Inday Sara to defend herself. So, kung habang meron ditong legal na procedure para tanggalin ang Inday Sara, para hindi makatakbo na forever and ever, hindi makatakbo sa 2028, kasi siya yung threat sa 2028, eliminated siya because of impeachment. Para hindi siya
mag-survive sa vice presidency niya in the whole 6 years hanggang 2028. Kasi threat siya. Threat siya sa presidente 2028 kung sino man yung tatakbo under the Marcos